when was the time na nasabi mong, isa na kami sa mga true friends? Parang hindi naman true friend. Ang sakit dun sa part na I just wanna say thank you. Sino yung mga person na nakasama ko at my darkest moment na yun? Spoiler alert, this episode is going to be a bit emotional. But before that, you better grab some tissue dahil mapapapunas luha ka, punas laway ka sa nagsasarapang pagkain dito sa The Yard. Come join us, build another core memory here at the Mukata X The Yard. Hi, welcome back to Nexus Sinigang Session, and for today's video, we are going to have the second episode of our Sinigang Session, and this is bringing my friends to Mukata. Actually, wala akong pinrepare na any question because I want this video to be organic. You know, we're going to have very raw conversation about anything. And syempre, mukbang na rin kasi andito rin tayo sa harap ng pagkain. We have lots of choices here. These drinks are provided by the Yard, yes. So ako, hindi ako coffee lover, so I'm going to try matcha. I think I wanna try fruit soda. I want to try strawberry milk. Since this is my first time here at the yard, I'm going to order Spanish latte na lang. We ordered several drinks, pero syempre magtitikiman na lang kami kasi sanay naman kami doon. I mean, sanay kami nag-share ng food that we try. You know, we want everybody to experience what the other experience. One blueberry soda and matcha Matcha. Thank you po. Let's have it very casual lang. Walang ready na tanong, just organic, right? Sobrang sarap ng soup, guys. Lexi, may ask dahil wala siyang prepared question. Kami na magka-question sa ano. Paano tayong apat nag-meet? You know what, guys? Kasi magsi-second cousin kami. Same degree, di ba? Pero hindi kami close. Ang close ko lang talaga, si Ate Marga and Gemma kasi nasa Obando kami. Pero si Gemma talaga yung kasama ko talagang lumaki. Pero simula nung pag-high school na, si Kuya Marga naman yung lagi kong kasama. And hanggang sa dumating na yung tambay days. Yung natutunan kaming lumabas, tumambay. Si Ate Kiki napatambay kan sa Obando one time may lama yan. Si Ate Marga talaga sumuunang naka-istorya niya, naka-close niya, dun sila nagka-jive. Eh ako nun, parang hindi pa kami close na Ate Kiki kasi parang mukha nga siyang mataray. Nabubukot ako dati kay Ate Kiki. Feeling ko, pag nag-set na siya ng kanta sa video okay, hindi na ako magkakanta kasi alam ko na siya yung si next nakakanta. Ganun yung totoo. So, sorry guys, may talaga, medyo mataray talaga. Lex, hindi ka magparakota kasi mataray din ang face mo. Like, sorry guys, kung hindi ko naman kasi ano yung facial expression ko talaga. Ako naman, yung first pagkakakilala ko kasi sa kanya, kasi same level kami ng year. Magka-batch kasi kami. Noon pa nakikita ko talaga siya sa parang may class. Like I mean kasi yung mga kasi yung mga friendship niya dati, parang ibang level kasi yung parang di namin ma-reach. So ayun. Tapos nung later on na pumupunta na siya ng Obando, so ayun. Unti-unti nang namin nakilala. Maraming misconception sa amin yung mga tao. Like whenever we meet somebody new, mga strangers, tapos nagkaka-jam, tinatanong namin sino yung mukhang pinaka-ahead, sino yung bunso sa amin. And ang first na nasasabing pinaka-bata is Ate Marga. Kasi nga maliit siya, tapos young looking, matudman, baby face talaga siya. And pagkakamalan akong trentahin, kami ni Ate Kiki. May story nga kami dyan. So, parang last year pa lang, no? Tapos, parang kami magbabarkada, parang nagkayaan na kaming uminom dyan lang sa sentro. Parang pauwi na sana kami no ng around 2 pa 3 na kasi. So, pababa na lang kami ng stairs. Tapos, itong friend namin si Marco, pababa na din sana kasi sukang-suka na siya. Pupunta na sana siya ng CR.
natagpuan niyang, nakasalubong niya yung yung pulis. Tapos, aligaga si bakla kasi nga, tinanong siya kung ilan niya ng edad. Sabi, Noy, pero edad mo na. Tapos, hindi siya makasagot, guys. So, ako naman, kasunudan ko lang si Marco. Tumawa talaga ako. Sabi ko, 26 na po kan. So kasi si Marco, wala siya kasing, At saka, lasing na ako noon, kaya alagagaan na din ako. "Uy, ang sarap nitong nitong, Itong mga inihaw-ihaw-ihaw. Like, super flavorful siya. Napaka-savory. Yung lasa, malalasahan mo talaga parang napaka-rich niya sa flavors, ganun. Anyway, sa mga upcoming events, di ba? You can actually bring your family here. Sa parating na Mother's Day, your mother. You can actually bring anybody here. Jowa, kaya rin magjowa-jowa dito. Tapos mahangin naman siya. Medyo mainit lang talaga to pag sa'yo natutok yung usok gaya nito ngayon. Pero in fairness, mahangin siya kasi nga nasa yard tayo. And yeah, maganda. Ay, wait, yung matcha ko. Hindi pwedeng, hindi ko ito matikman ulit. My favorite here is matcha. And last time, natry ko dito yung pasta nila, yung mushroom pasta. It's coming Mother's Day, guys. One of the perfect spot para dalhin niyo yung mother niyo dito, guys. Bukod sa accessible siya sa, madali lang siyang puntahan. Affordable siya. And then, Mga pasta, they have bunch of it. Para mga carbonara type, ganun. also the ambience feels like home. And you know naman, karamihan sa atin. Yeah. Yeah. Very cozy, very, what do you call this in Tagalog? Very Pasamano vibe. It's giving Pasamano vibes. Like, It's giving home. dahil nga, birth month ni Gemma, baka nga ma-upload ko to by his birthday. I wanna ask something about him. Kung may chance na makakausap mo yung 9-year-old James, anong sasabihin mo sa kanya? Actually, I don't know. Masyado akong na-shock sa question. Pa 25 na ako. Siguro yung masasabi ko lang sa batang ako. Batang ako pero matatag. Joke lang. So, masasabi ko lang sa batang ako. I just wanna say thank you. Kasi, nung mga panahon na hindi mo pa kaya, James, parang you stood up. You stood up talaga na parang kinaya mo. And then, napatunayan mo yung sinabi mo sa sarili mo dati, I want to be limitless. Limitless. Be limitless. Kasi, ayoko nang ganito lang ako. At this point of my life, masasabi ko na, I am limitless. So ngayon, tanungin natin sa Ate Kiki ng isang simpleng question lang. When was the time na nasabi mong, isa na kami sa mga true friends mo? Or isa kaming mahalagang parte ng buhay mo? parang hindi naman true friends. Hindi man. Hindi ko masabing real friends. Hindi. Growing up naman talaga, kang closest friend ko talaga, mga cousins. And hindi ako mahilig sa malaking circle ng friend. Alam yan nila. Very outgoing akong person, pero ang di nila alam sa personality ko is parang mas ginugusto ko yung mga maliit lang na circle. Ayan. Okay na. So, bale, lahat naman ng friends ko, kino-consider ko talagang real friend. As long as ka-vibe ko talaga, if I don't like you naman, I think feel naman nila pag I don't like them. Parang hindi kasi ako nag-give ng time sa mga taong parang gut feeling ko lang na hindi kami magja-jive sa ugali. So, yun, parang I consider them as my realest friend kasi nga dapat sa lowest time ko, parang sila din yung naka-uplift sa akin at that time, especially parang yun, sila yung mga person na nakasama ko at my darkest moment talaga, dagok time talaga.
Yun, di ba ako emotional na tao? Pero alam nila ni Lexi, ayaw kasing maging vulnerable masyado. Siyempre, ano tayo, gangsta-gangsta. Charis. Ano yung Marco? Genuine question. Parang our age always bother you ngaya. Anong masasabi mo na sa status mo ngayon na parang greatest lesson mo for this year of 2026? Ang bongga yung question ni ate mo. Parang, masasabi ko yung question ni ate Kiki, parang medyo iniiwasan ko yung mga ganun na tanong. Pero, sasagutin ko na. Siyempre, right after nung graduation ko, I decided to go Manila. And then, a few months, parang I realized na parang hindi ko pala talaga bet yung environment ng Manila. So, parang na-culture shock ako, na homesick, and then, I go back here sa Bicol. So, ayun, nagtrabaho ako ulit, nakapasok ako sa government, kontrata lang yun, and then, nakapasok ulit ako ng work, and until now, medyo, hindi malakas pala talaga yung loob ko. Dependent pa ako sa parents ko. Ganon. But then, gusto ko din talaga din na ipakita sa sarili ko na kaya ko, strong ako, pero hindi pala talaga. Ang sakit nun sa part na yun pala talaga yung totoo na hindi ko pala talaga kaya ng mag-isa. Yung mga thought nila, ang laking factor sa pagdedesisyon ko talaga. Ganon. So parang doon pa lang, nakita ko na talaga sa sarili ko na, oh my God, hindi pala talaga ako strong. And then nakikita ko sa kanila sa based sa experience ni Lexi, ni James, lalo na kay James, kay Lexi. Mas swerte pala ako na hindi ko na-experience yung mga ganon na experience nila. Kaya sabi ko, ay, oh my, hindi pala ako yun. Hindi pala ako yung totoong ganon. Kaya sabi ko, napakaswerte ko. I find you strong, ani. Parang, very, as a satang apat, I found you most reliable sa where it comes sa mga ganap. Parang, mas hands up ako sa imo. Parang, ikaw pinaka-reliable, ikaw marry my mothering kasi Mother instinct. Correct. Sometimes, you just have to create your own timeline. Parang, hindi man perming may speedan or kaan. Hindi man pwedeng Pero di naman ako nagmamadali sa kung ano man yung buhay ko ngayon. Kung ano yung status ko ngayon. Go with the flow lang. Go with the flow and with faith. So, 'di ba? Maloloka kaya kasi nga funny kami sa social media, and then this upcoming episode is going to be a bit emotional. So, eto na ba ang nahawaan na tayo ng birthday blues ni Gemma? Parang ganun ba yung atake? Lately. Hindi ko alam pero ito na pala yung naging problema ko. Siyempre, nag-assess kami ng sarili namin, di ba Lex? Ang kailangan mo lang is, tanggapin mo na lang yung sarili mo. I mean, tanggapin mo kung ano nangyari sa buhay mo. Kasi, bahala ka sa buhay mo. Sa amin to, di mo na ako talagang syala. Kinasabi nila akong syala girl. Dahil sa mga group of friends ko talaga. Nagpaliwanag siya. Di ba na? Di ba, it's just that sa mga friends ko, have talagang, may means talaga silang parang ganito. Hindi ko lang innate sa akin na pag di ko talaga bet kantaw, kaya di ko kabayo. Di man ako sana marinig ang ning importansya min time. So, number 1 talaga abok sa barkada. So, parang fake shit baga. So, parang may fasad, kung ano gato. Parang, mas magiging barkada teka kung ipakatapos ako kung adik ka, so ano gato. So, parang, kung pokpok ka. Parang, just be you. Kasi, amo nga gato kan, ng saram sa barkada, may mga sadaring flaw,
mga spices. And that's okay kasi amo nga ni katukan spice ni mga spice ni amo kan kay aragaan. Dahil dyan, bibigyan kayo ni Lexi ng 3 pitek with soft moves. Dahil nga nag-enjoy kami dito sa Mokata, we had a very good stay, good meal, good conversation, meron kayong short pitek. Ay hindi, unli pitek pala. Actually, at this point, I was worried about this kanina pa kasi nga yung upuan, hindi ako sanay na ganito. Like, you know, my belly is like folded by Kilani. Okay, guys. I just wanna take this opportunity. Thanks, Lexi. Thanks, Lexi, sa pa-birthday. Thank you so much. Yeah. So, shout out kay Lexi Motovlog. Thank you so much. And also, thanks to Mokata kasi hindi unexpected tong conversation namin na ganito. Thanks to the yard kasi we had this conversation na Actually, we didn't plan this gathering to be this dramatic and serious kasi you know naman, we love laughing, we love high energy, we love to be hype. We love like high energy interaction pero ngayon we had the opportunity to talk with serious things. And that's fine at least. Yung Mukata experience namin ay napakasaya. So, na-open namin yung mga hidden charges. Charges. Mga hidden thoughts namin sa buhay. Kaya thank you, Mukata. I love it. I really love, nabitin ako ng matcha. I really love this matcha, guys. So ayun, you heard about all their thoughts, their realizations, and we hope that you learned something, you at least grabbed something from our sinigang session. But I guess I'm going to change the name kasi hindi pa naman siya official na change sa page. Parang bet ko siyang palitan na name. It's not sinigang ata, baka it's foodcast. Lexi's foodcast, no? Like whenever we do podcast, we have food in front. Diba? That's a good way of eating and then, pero I'm not sure about it. Nag-pop lang bigla yung creative side. Wala lang. Anyways, thank you so much Mukata for this experience. Another core memory for the 4 of us. Sayang nga wala yung iba naming friends, yung our abilities, sina Jonel, mga kapatid namin. This is much better if we have our families here. Super recommended siya, guys. You need to go here and experience the best. So ayun, guys, thank you so much for finishing this video. See you sa ating 3rd episode. Goodbye!